suka, vomiting. Actually, ito nararamdaman ko for the past few weeks. Sabi ko nga, baka nararamdaman ko to, kailangan ituro ko sa inyo. So, maraming dahilan. Parang masama panlasa, naduduwal, tapos kumain. At pag nasusuka, minsan may kasama pang sintomas. Yung iba, pinapawisan ng kamay. Yung iba, sumusuka mismo. O yung iba, nagbaburp. Pag burp, parang yung pagkain, ayaw matunawan, may ganun din. Masakit ang tiyan, namumutla. Yung iba may hilo, yung iba yung lasa, iba lasa, parang may ibang problema sa panlasa. So, titignan natin ano ang dahilan. Bakit parang walang gana kumain o nasusuka yung tao. So, maraming cause. Pwedeng sa brain, pwedeng sa tiyan, yan, pwede rin sa stomach, pwede sa tenga, maraming cause. Tingnan natin ang mga dahilan. Merong suka dahil sa vertigo, parang nahihilo ka. May problema sa tenga, umuugong, siyempre masusuka ka niyan. Sumasakay ng airplane, ng kotse, motion sickness, sa barko, pwede rin yan. May nasusuka na buntis, o ibang usapan yon, buntis. May nasusuka sa intense pain. Pag sobrang sakit yung isang part, sobrang headache, sobrang sakit ang tiyan, masusuka. Merong nervyos, nagpa-panic attack, kinakabahan, nasusuka din sila. Merong mga problema sa gallbladder, okay? Merong overeating, sobra kumain, ang bilis kumain, ang dami kinakain. Let's say, ang dami mo kinain kanin, ang bilis mo kumain, pwede ka masuka. Yung masyadong malamig na tubig, pwede ka rin masuka. At ito, infection, food poisoning, may sakit, may trangkaso, pwede rin masuka. Pero yung sa akin, yung naramdaman ko, feeling ko, GERD. Yung may heartburn, yung may GERD, nangangasim. Pag nangangasim ang sikmura mo, pwede ka rin masuka. Kasi umakyat yung acid kaya iba panlasa. Kaya pagkain mo, mahapdi dito, feeling mo, masusuka ka kasi yung acid ka naghahalo sa kinain mo. So, anong home remedy? Okay, ang home remedy ko kahapon, 6 basong chamomile tea ako So, pwede yan. Chamomile tea, peppermint tea, basta hot tea. Mainit. O gusto mo hot water kung nagtitipid. Yung iba, pag nasusuka, home remedy nila, pwedeng mga lemon water, calamansi water, pwede rin. Lemon, lime, ayan sa abroad. Yung iba, apple cider vinegar, depende. Yung iba, luya sa labat, pero malabnaw lang. Meron ding brat diet. Okay? So, suka na masakit ang tiyan, banana, rice, apple sauce, toast bread, at toast bread. So, yung iba pang nasusuka, pwede rin yung mga jam na konting tamis. Yung medyo matamis konti, minsan nawawala yung suka nila. Ayan. Tsaka pag nasusuka na tayo, yung isang araw medyo nasuka ako. Kasi nga, uminom muna ako ng 2 basong tubig bago kumain. So, 2 basong tubig, kumain pa ako ng medyo oily. Napuno na yung tiyan ko So, pag nagda-diet tayo, syempre, mas maliit yung tiyan natin. So, pag napuno yung tiyan, masikip yung pantalon, nakaupo, naiipit, ayaw pa bumaba yung pagkain, minsan masusuka ka. Yun ang problema. So, avoid eating or pag nasusuka ka na, sumusuka ka na, huwag ka muna kumain ng ilang oras. Pahinga mo muna yung tiyan mo. Okay? Pagkakain ka, pa konti-konti. Hindi pwede nga, sinabi ko, 2 platong kanin. Konti lang. Tapos yung malalambot lang na pagkain. Walang oily, baka kanin, sabaw, ganun lang. Light lang. Ipahinga ang tiyan, hot water. Hot water kasi pamparelax ng tiyan, pamparelax ng mga muscle dito sa esophagus, mas kalmado. Yan, rest mo yung tiyan mo. Tapos pagkakain ka, bagong suka, dahan-dahan lang. Ito nga, banana, toast, mga jam. Okay? Unti-unti, bago ka kumain ng mas marami. Okay, pa konti-konti. Ano yung mga pagkaing iiwasan? Okay?
Masyadong oily foods. Oily, mga spaghetti, tomato sauce, oily fried chicken, hamburger, french fries, junk food, baka masuka ka lalo. Alak, hindi pwede alak. Kahit kape, baka masyado matapang alak and kape. So, hot tea, citrus fruits, pwede, mga dalandan, saging, luya, honey, buko, pwede rin. Pero pinakasimple, hot water. Merong nasusuka dahil, ba sinabi ko sa'yo, nasusuka dahil sa tiyan ng problema. May nasusuka dahil sa migraine, sa sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo nila, may headache sila, masusuka sila. So, pag ganyan ang problema mo, kailangan mo magpahangin eh. So, doon ka sa malamig na lugar, pumunta ka muna sa labas, mag-fresh air, okay? Hinga malalim, relax lang. At isang tip ko nga ito, loosen clothes, especially around the stomach. Dapat medyo maluwag yung... Tapos nung isang araw, nasusuka ako, ang ginawa ko, tumayo ako. Kasi pag puno yung tiyan mo, kailangan tumayo ka, maglakad-lakad para tulungan yung digestion. So by gravity, bababa, galaw-galaw. Pag natunaw na yung pagkain mo, bababa na yung pagkain mo dito, bababa na, mawawala na sa tiyan, mawawala na yung suka mo. Stay hydrated, pwede rin yan. Tapos bland foods, yung medyo matatabang, wag masyadong spicy. Quiet room, pwede maglagay ng hot pack or cold pack kung anong gusto mo. Fresh air. Ayan, no? Relax lang muna. May mga gamot na para sa suka, pero sa akin hindi siya ganun ka-effective eh. Nasa sa inyo, maraming klase. Ito, mga metoclopramide, binibigay ng doktor. Ito lang, natural, luya, pwede. Ito yung mga binibigay para sa suka, pero usually, rest mo lang yung tiyan mo. Rest lang. Kasi minsan, pati tableta, isusuka mo rin eh. Pag-usapan lang natin isang common cause. Yung sa akin nga, yung acid reflux eh. Kasi ang acid reflux, very common yan. Nausea din ang nasusuka din ang simptomas niya. Ayan o. Yan, nasusuka siya o. Maasim lumalabas. Bad breath. Masakit sa lalamunan. Parang paos sa umaga. Yan nararamdaman. Anyway, yung mga pagkain sa acid reflux, yung dapat kainin, bawal kainin, ma-apply nyo rin kung nasusuka kayo. Okay? So, mga GERD, yan, nangangasim dahil ma-acid. So, ito iiwasan. Yung mga oily, nagkamali ako ng isang araw. Pag very oily kasi ang pagkain, matagal siya mananatili sa tiyan. More than 4 hours. Baka 4 hours, 5 hours, nandyan pa rin sa tiyan yung mga oily foods eh. So, lagi nandyan. Lagi kang puno. So, pag na-burp ka, tumawa, o naipit ang tiyan, pwede lumabas. Pag umakyat dito, ma-stimulate dito yung reflex, masusuka ka. Diba? Tomatoes, tomato sauce, spaghetti sauce, medyo acidic eh. Acidic. Lalo na pag oily. Chocolate, nakaka-cause din ng GERD, kahit dark chocolate. Konti-konti siguro. Depende sa inyo, masarap ang chocolate. Pero yung chocolate, pinaparelax niya yung muscle sa esophagus. Eh. Pag lumuwag yung muscle na yan, lower esophageal sphincter, aakyat yung kinain. Lalo ka magka-heartburn. So, iwas tayo dito pag may GERD. Yan, garlic, onion, spicy. Pag noodles nga, yung masyadong... May mga noodle tayo, may mga mantika, may lard, masyadong maanghang, masyadong maalat. Morning heartburn, ayan o. Merong iba, pagising sa umaga, dry na dry yung bibig, maasim, may bad breath, ano yun eh, heartburn din yung GERD din yun eh, ayan o. So, maghintay mo na 3 oras bago humiga para yung pagkain mo hindi umakyat. Ako nga 3 to 4 hours. Eh. Yung mga dapat kainin, okay? Para hindi masuka, mas maganda sa GERD. Gulay pwede. Pero sabi ko pa konti-konti lang. Oatmeal pwede. Non-citrus fruits, yung mga pakwan, melon, pwede yan. Lean meat, na wag masyadong oily. Egg white, pwede rin naman ng itlog. Walang problema sa itlog. Healthy fats, mani, okay lang yan. Lifestyle change. Pakita natin, Doc Lisa. Yan. Okay yan, Lisa.
So, ito, quit smoking, yan, no? Para kung may GERD. Exercise regularly. Ito, dapat nakaupo ka diretso. Naka-sit up ka. Kasi pag hindi ka naka-sit up, lalong lalabas yung kinain mo. Dapat diretso lang. Pag medyo nakahiga, hindi ka pwede kumain. Wear loose clothing. Sinabi ko, mas maluwag para hindi maipit ang tiyan. Bawas sa stress. Bagalan ang kain. Pag mabilis ang kain, lalo ka masusuka. Heartburn trigger, chocolate, spicy food, alak. Eat small meals, pa konti-konti lang kakainin. Pag matutulog, itataas yung ulo. Iwas alak, iwas kape. Pag matutulog, wait 3 hours, 4 hours bago matulog. Okay? So, other tips, final tips, para dapat mas payat. Mas mataba, maipit yun tiyan. Pag overweight, parang nasusuka ka rin. Hindi rin maganda sa GERD. Alam niyo na yung mga bawal kainin. Elevate the head. Pag matutulog, baka 2 unan. Mga matatabang lang na pagkain. Tigil sigarilyo. Herbal remedy, basically chamomile tea, kahit anong supermarket. Ayaw natin sobra sikip. Okay, kahit pajama, masyadong masikip. And finally, kailangan relax ka. Mas relax ka, mas maayos. Pag tumatanda tayo, I think baka mas nasusuka, mas may GERD. Tsaka pag tumatanda tayo, hindi na maganda yung digestion. Pag tumatanda, konti ang laway, mahina ang esophagus, mahina ang tiyan, mahina ang digestive juice. So, pag matanda, yung dating kinakain mong fast food, pag may edad ka na, hindi mo na matutunaw. Kasi kulang na ang panunaw ng may edad. Yun, kasama talaga yun sa pag-edad. So, kaya dapat mas matabang, mas malambot kinakain pag tumatanda. So, mas relax. Baka maipit yung pagkain dito, mas bababa yan. Tapos, inom muna na maligamgam ng tubig bago kumain. Lalo na kung madikit kakainin mo, yung mga kakanin, yung mga sapin-sapin, tapos inom mo ng hot water, pagkain konti, inom muna ulit ng hot water para bumaba yung kinain nyo. Okay? Sana po nakatulong tong video para sa mga nasusuka dahil sa GERD. Salamat po.